3 taon akong naging Thea. Ang asawang walang pera, ang asawang tinitiis, ang bawat sampal ng tadhana. Pero sa gabing ito, habang hinahalikan ni Jiro, ang babaeng iyon sa loob ng aming kwarto, natapos na ang laro. Akala nila ay tinalo nila ang isang basahan. Hindi nila alam. Tinapakan nila ang nag-iisang anak ng pinakamayaman sa bansa, Jiro. Kyla, ihanda niyo ang inyong sarili dahil ang babaeng binaliwala niyo ang siyang wawasak sa inyong mundo. Kaya niyo bang harapin ang totoong Althea Vergara? Huwag mo nang isipin ang babaeng yon, Kyla. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng 3 taon na yon. Para lang siyang katulong na pinakasalan ko dahil sa awa. Pero ikaw lang ang reyna na karapat-dapat sa buhay ko. Ang boses ni Jiro sa video na yon ay tila isang matalim na balisong na paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Althea. Sa maliit na kusina ng kanilang bahay, nanigas ang kanyang buong katawan habang hawak ang isang piping bag na puno ng icing. Sa harap niya ay isang simpleng cake na may nakasulat na, "Happy 3th anniversary, my love." Kanina lamang ay punong-puno siya ng pag-asa, iniisip na sa espesyal na gabing ito ay sa wakas ay mapapansin na ni Jiro ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit ang bawat salitang binitiwan ng kanyang asawa sa loob ng marangyang villa sa Tagaytay, kasama ang kanyang sekretaryang si Kyla, ay nagpabagsak sa mundong maingat na binuo ni Althea sa loob ng 3 taon. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo. Hindi niya namalaya na ang icing na hawak niya ay tumulo na sa sahig. Lumilikha ng isang puting mantsa na tila sumisimbolo sa kanyang nasayang na dangal. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata sa mga unang sandali ng pagkawasak. Tanging ang nanunuot na hapdi sa kanyang lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng pusong tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pagkatulala ay biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kusina. Pumasok si Doña Remedios, ang kanyang biyenan, na may dalang mapanghusgang tingin at isang plastik na sako. Walang pasintabi nitong kinuha ang mga gamot na nasa ibabaw ng lamesa, mga gamot na buong tiyagang binili at inihanda ni Althea para sa alta presyon ng matanda. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Thea? Narinig mo naman siguro ang utos ng anak ko, di ba? O baka kailangan mo pang uulitin ko sa'yo na hindi ka na kailangan dito? Ang boses ni Remedios ay puno ng puot at pang-uuyam. 3 taon kang naging pabigat sa buhay ni Jiro, isang pulubi na pumasok sa pamilya namin at walang ibang dinala, kundi malas, ni hindi mo man lang siya mabigyan ng anak. Lumapit ang matanda kay Althea at walang awang tinabig ang cake na buong pagmamahal na inihanda ng dalaga. Ang tunog ng pagbagsak ng pinggan sa sahig ay tila hudyat ng katapusan ng lahat. Ang puting icing at ang mga makukulay na dekorasyon ay nayurakan sa ilalim ng suot na mamahaling tsinelas ni Remedios. Layas! Ngayon din! Huwag mo nang hintayin kaladkarin ka pa ng mga tauhan namin palabas. Iwan mo ang lahat ng gamit na binili ni Jiro para sa'yo. Wala kang karapatang mag-uwi ng kahit anong galing sa perang pinaghirapan ng anak ko. Dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang paningin. Sa kabila ng pang-iinsulto, nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay ang tao ring kikitil sa kanyang huling pag-asa. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, ang tanging bagay na dala niya noong una siyang pumasok sa bahay na ito bilang isang mapagpanggap na mahirap na babae. Eksaktong paglabas niya sa pintuan ay huminto ang itim na sasakyan ni Jiro. Bumaba ang lalaki, hindi upang humingi ng tawad, kundi upang iabot ang isang pirasong papel. Ito ang divorce papers, Thea. Pirmahan mo na lang at ibigay sa abogado ko bukas. Huwag ka nang gagawa ng eksena.
dahil hinding-hindi na magbabago ang isip ko. Si Kyla ang kailangan ko para sa kinabukasan ng kumpanya ko, hindi isang babaeng tulad mo na walang ibang alam, kundi ang gawaing bahay. Tinitigan ni Althea si Jiro, ang lalaking minahal niya, nang higit pa sa kanyang sarili. Sa mga mata nito ay wala na siyang makitang kahit anong bakas ng pagmamahal, tanging ang matinding ambisyon at pagkamuhi sa kanyang pagkatao. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa kanyang mga buto habang hinahawakan niya ang pluma para lagdaan ang kanyang kalayaan. Sa bawat titik na isinusulat niya, unti-unting nabubura ang Thea na naging sunod-sunuran at mapagtiis. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa bahay na naging kulungan ng kanyang mga pangarap. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan, tila nakikiramay sa kanyang nagdadalamhating kaluluwa. Hanggang kailan nga ba kayang tiisin ng isang tao ang bawal na pag-ibig na nauwi sa isang malupit na pagtataksil? Paano mo haharapin ang bukas kung ang pundasyon ng iyong mundo ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi? Ang tanging naiwan sa isipan ni Althea ay ang malamig na tinig ni Jiro at ang mapait na tanong na nangingibabaw sa kanyang isipan. Karapat-dapat ba ang isang pusong tapat sa ganito kalupit na wakas? Isang basahan na itinapon sa kalsada. Bagay na bagay sa iyo ang hitsura mo ngayon, Thea. Basang-basa at walang kapupuntahan. Ang boses ni Doña Remedios ay nangingibabaw sa ingay ng ulan habang nakatayo siya sa veranda. Nakasilong at kampanteng pinapanood ang bawat patak ng tubig na nagpapanginig sa katawan ni Althea. Walang bakas ng awa sa mga mata ng matanda. Tanging ang malupit na kasiyahan na makitang nagdurusa ang babaeng 3 taon niyang inalila at minaliit. Sa likuran ni Remedios, isang pamilyar na bulto ang lumitaw, si Kyla, na ngayon ay nakasuot na ng isa sa mga mamahaling robe na pag-aari dapat ni Althea. Hawak ang isang baso ng alak habang nakangisi. Tingnan mo siya, Tita Remedios. Mukha siyang pusang galala na nawalan ng amo, pang-uuyam ni Kyla, na may kasamang tawa na tila humihiwa sa pandinig ni Althea. Kawawa naman. Pagkatapos mong ibigay ang lahat kay Jiro, heto ka ngayon. Kahit isang payong ay wala kang dala. Nanatiling nakatayo si Althea sa gitna ng dilim, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang lumang bag. Nararamdaman niya ang bawat butil ng ulan na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang lamig ng paligid ay wala pa sa kalahati ng lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Naalala niya kung paano niya buong tiyagang minasahe ang mga paa ni Remedios gabi-gabi noong masakit ang rayuman nito. Naalala niya kung paano siya nagpuyat para lamang ipagluto si Jiro ng mga paborito nitong pagkain tuwing galing ito sa trabaho. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng sakripisyo, lahat ng iyon ay itinapon na parang basura sa isang iglap. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga luhang tumangging pumatak. Hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap ng mga taong ito. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbabago. Ang dating maamong tingin ni Thea ay unti-unting napapalitan ng isang matalas at malamig na kislap na hindi pa kailanman nakikita ni Remedios o ni Jiro. Lumapit si Kyla sa gilid ng beranda at itinapon ang laman ng kanyang baso sa direksyon ni Althea. Ang pulang alak ay humalo sa ulan na dumadaloy sa mukha ng dalaga, tila isang madugong mantsa sa kanyang maputing balat. Iyan ang bagay sa'yo. Uminom ka para naman mahimasmasan ka sa katotohanan. Hinding-hindi ka na makakabalik dito. Si Jiro ay akin na, at ang lahat ng ari-ariang pinangarap mo ay sa akin na rin mapupunta. Dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang kamay at hinawi ang buhok na nakadikit sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso, na kanina lang ay tila nadurog, ay nagsimulang tumigas. Sa gitna ng panlalait at ulan, may isang bagay na hindi nila nakuha mula sa kanya. Ang kanyang tunay na pagkatao. Sa bawat segundo ng kanilang pagtawa, lalong tumitindi ang determinasyon sa loob niya.
Ang kanyang tahimik na pagdurusa ay hindi isang tanda ng pagsuko, kundi isang paghahanda para sa isang bagyo na mas malakas pa kaysa sa nararanasan nila ngayon. Sa sandaling iyon, isang maliit na detalye ang hindi napansin ni na Remedios at Kyla. Sa kabila ng pagiging basang sisiw, maingat na kinuha ni Althea ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa, isang panyong may burda ng inisyal na AV. At ginamit ito upang punasan ang kanyang mga mata bago ito itapon sa putikan nang walang pag-aalinlangan. Tinalikuran ni Althea ang mansyon nang hindi man lang lumingon muli. Sa kanto ng kalsada, isang marangyang itim na sasakyan ang tahimik na naghihintay. Ang mga headlight nito ay tila mga matang nagmamasid sa dilim. Habang papalapit siya sa sasakyan, bumukas ang pinto at isang lalaking nakauniforme ng driver ang mabilis na bumaba. Bitbit ang isang malaking payong upang protektahan siya. Senyorita Althea, handa na po ang lahat. Kanina pa po naghihintay ang inyong ama. Bulong ng driver na may halong lungkot at galit habang tinitingnan ang hitsura ng dalaga. Sumakay si Althea sa loob ng sasakyan. Ang marangyang leather seat ay tila isang malayo at banyagang mundo kumpara sa hirap na dinanas niya nitong mga nakaraang oras. Tumingin siya sa bintana, pinapanood ang bahay ng mga Sandoval na unti-unting lumiliit sa malayo. Sino nga ba ang tunay na nawalan sa gabing ito? Ang babaeng lumisan na walang dala? O ang lalaking nagtapon sa kaisa-isang taong tunay na nagmahal sa kanya sa ngalan ng isang huwad na ambisyon? Ang sagot ay unti-unting mabubunyag sa pagsikat ng araw. At sa pagkakataong iyon, wala nang luhang masasayang para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa ginto sa gitna ng putik. Ang init na nagmumula sa loob ng sasakyan ay tila isang yakap na matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang nakaupo si Althea sa malambot at mamahaling leather seat, pinanood niya ang mga patak ng ulan na mabilis na gumagapang sa labas ng bintana. Ang bawat patak ay tila mga luhang hindi niya kailangang ilabas dahil ang langit na mismo ang umiiyak para sa kanya. Sa tabi niya, nakaupo ang isang lalaking ang presensya ay sapat na upang payapain ang anumang bagyo. Si Don Roberto Vergara, anak ko, ang aking munting prinsesa. Ang boses ng matanda ay gumaralgal sa tindi ng emosyong pilit nitong itinatago. Tingnan mo ang ginawa nila sa'yo. Ang mga hayop na yon, hindi ko sila mapapatawad. Hinawakan ni Don Roberto ang nanginginig na kamay ni Althea. Sa isang iglap, kinuha ng matanda ang kanyang telepono. Ang mga daliri nito ay mabilis na pumindot sa screen habang ang mukha ay namumula sa galit. Tatawagan ko ang mga abogado natin. Ngayon din, ipapasara ko ang bangko na nagpapautang sa kumpanya ni Jiro. Sisiguraduhin kong bago sumikat ang araw, wala na silang matitirhang mansyon. Huwag po muna, Papa. Mahina, ngunit determinadong sagot ni Althea. Ang kanyang boses, bagamat may bahid ng pagod, ay may kakaibang talim na nagpatigil sa kanyang ama. Tumingin si Althea sa kanyang mga palad na dati ay puno ng kalyo dahil sa paglilinis ng bahay ng mga Sandoval. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang simpleng kasal na singsing. Isang murang alahas na binili ni Jiro noong mga panahong naniniwala pa siya sa tunay na pag-ibig. Inilagay niya ito sa ibabaw ng maliit na lamesa sa loob ng sasakyan. Tila ba ito ay isang piraso ng basura na wala ng halaga? Gusto kong makita nila kung sino ang totoong Althea Vergara sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan. Pagpapatuloy niya habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Kapag kinuha natin ang lahat sa kanila ngayon, tatawagin lang nila tayong mga mapang-api. Pero kapag hinayaan nating umakyat sila sa rurok ng kanilang akalang tagumpay at doon natin sila binitawan, ang sakit ng pagbagsak ay mas masarap lasapin. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Ang mahinang ugong ng makina ay nagsilbing musika sa gitna ng madilim na kalsada ng Makati. Kinuha ni Don Roberto ang isang mainit na tuwalya
at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng alak sa pisngi ng kanyang anak. Sa simpleng galaw na yon, tila ba dahan-dahang binubura ng ama ang bawat hapdi, bawat insulto, at bawat bakas ng Thea na nagmakaawa para sa pagmamahal. Ano ang plano mo, anak? Tanong ng matanda, habang ang kanyang galit ay napapalitan na ng paghanga sa katatagan ng kanyang panganay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ibigay niyo sa kanila ang kapital na hinihingi nila. Hayaan nating isipin ni Jiro na siya ang pinakamagaling na CEO sa bansa. At si Kyla, hayaan nating isipin niyang nakuha na niya ang lahat ng sa akin. Ang Project Karma ay hindi lang tungkol sa paghihiganti, Papa. Tungkol ito sa pagtuturo sa kanila na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pang-aabuso sa mga taong akala mo ay mahina. Binuksan ni Althea ang isang folder na iniabot ng kanyang ama. Doon, nakita niya ang larawan ni Jiro at Kyla na masayang nagtatawanan sa isang restaurant. Pinunit niya ang larawan sa dalawa, iniwan ang bahagi ni Jiro sa kabilang panig ng folder, habang papalapit ang sasakyan sa malaking gate ng kanilang tunay na mansyon, isang palasyong mas malaki at mas marangya kaysa sa kahit anong pangarap ni na Remedios. Naramdaman ni Althea ang muling pagkabuhay ng kanyang espiritu. Hindi na siya ang babaeng nakatayo sa ulan. Siya na muli ang nag-iisang tagapagmana ng Vergara Holdings. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang maliit na alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang lumang kwintas na naiwan niya sa loob ng isang drawer sa bahay ni Jiro. Hindi yun ginto, kundi isang laket na may larawan ng kanyang yumaong ina. Kailangan ba niyang bumalik para doon? O bahagi na rin iyon ng nakaraang dapat nang sunugin? I told you, Kyla, hindi ako pababayaan ng tadhana. Ngayong wala na ang malas sa buhay ko, nagsimula na ang swerte ko. Ang tinig ni Jiro ay puno ng kapalaluan habang nakasandal siya sa kanyang mamahaling swivel chair sa loob ng kanyang opisina sa Makati. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Ang yelo sa loob nito ay gumagawa ng malambing na tunog habang tumatama sa gilid ng baso. Isang tunog ng tagumpay para sa kanya. Sa harap niya ay isang dokumentong kakapirma pa lamang niya, isang investment contract mula sa Nexus Capital na nagkakahalaga ng 500 milyong piso. Hindi niya alam na ang bawat sentimo ng perang iyon ay nagmula sa kaban ng Vergara Holdings. Para kay Jiro, ang perang ito ay patunay na siya ay isang henyo sa negosyo at ang pagkawala ni Althea ang naging susi para magbukas ang pinto ng langit. Pumasok si Kyla sa loob ng opisina. Suot ang isang hapit na pulang damit at bitbit ang ilang bag ng mga mamahaling brand na binili nila kanina lamang gamit ang bagong credit card ni Jiro. Babe, tignan mo bagay ba sa akin? Ang mahal nito. Pero sabi mo naman, CEO's wife-to-be na ako kaya dapat laging presentable. Tumawa si Jiro at hinila si Kyla paupo sa kanyang kandungan. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Hindi tulad ng dating asawa ko na laging tipid at puro luma ang suot. Ngayong may Nexus Capital na tayo, wala na tayong kailangang katakutan. Tayo na ang bida sa Makati. Habang nagsasaya ang dalawa, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na silid na puno ng mga monitor, pinapanood ni Althea ang bawat galaw nila sa pamamagitan ng isang hidden camera na naka-install sa opisina ni Jiro. Walang mababakas na emosyon sa kanyang muka habang tinitingnan ang kanyang dating asawa na parang isang batang binigyan ng laruang sasabog sa kanyang muka anumang sandali. Magsaya kayo, bulong ni Althea sa hangin. Ubusin niyo ang perang iyon. Bilhin niyo ang lahat ng material na bagay na akala niyo ay magbibigay sa inyo ng halaga. Dahil kapag dumating ang paniningil, sisiguraduhin kong kahit ang huling hibla ng sinulid sa damit nyo ay hindi maiiwan sa inyo. Ang bawat pirma ni Jiro sa mga resibo ng kanyang gastos ay tila mga hakbang patungo sa isang malalim na bangin. Dahil sa ilalim ng bawat kontratang pinirmahan niya sa Nexus Capital,
May mga fine print na sadyang idinisenyo ng mga pinakamahusay na abogado ni Don Roberto. Kapag hindi naabot ni Jiro ang target sa loob ng 3 buwan, isang target na imposibleng maabot, ang buong kumpanya at pati na rin ang kanilang mansyon ay automatikong mapupunta sa kamay ng investor. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, kinuha ni Kyla ang kanyang telepono at nag-post ng isang larawan sa social media. Larawan yon ng kanilang magkasalikop na kamay ni Jiro na may caption na, "Starting our new life with abundance, no more bad vibes, only gold." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Naalala niya kung paano siya nagtrabaho bilang part-time tutor noong nagsisimula pa lamang si Jiro para lang may pambayad sila sa kuryente. Naalala niya kung paano niya itinago ang kanyang mga mamahaling alahas sa baul para lang hindi makaramdam ng hiya si Jiro na hindi niya kayang ibigay ang luho sa asawa. Ang lahat ng iyon ay binalewala ng lalaking ito para sa isang babaeng ang tanging alam ay ubusin ang kanyang pinaghirapan. Biglang tumunog ang isang notification sa computer ni Althea. Isang mensahe mula sa kanyang tauhan. "Ma'am, natanggap na po ni Jiro Sandoval ang black invitation." Sa kabilang panig, natigilan si Jiro nang may kumatok sa kanyang opisina. Isang lalaking nakauniporme ang nag-abot ng isang itim na sobre na may tatak na ginto. Ang tatak ng Vergara Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Jiro. Ang Vergara Gala ay ang pinaka-eksklusibong pagtitipon sa Pilipinas, kung saan ang mga pinakamakapangyarihang tao lamang ang imbitado. "Babe, look! Imbitado tayo sa Vergara Gala." Sigaw ni Jiro sa tuwa. "Ito na yun. Kapag nakapasok tayo rito, hinding-hindi na tayo bababa. Siguradong makikilala na natin ang misteryosong si Don Roberto at ang anak niya." Habang nagyayakapan ang dalawa sa tuwa, hindi nila napansin ang isang maliit na card na nahulog mula sa sobre. Nakasulat doon sa eleganteng tinta ang mga salitang, "Ang bawat utang ay may kabayaran." Ang bawat hakbang ni Jiro sa loob ng makintab na lobby ng Vergara Holdings ay tila isang pag-akyat sa langit. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kumpiyansa. Isang kumpiyansang matagal na niyang hinahangad. Sa tabi niya, si Kyla ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang nakatingin sa refleksyon nila sa malalaking salamin ng gusali. "Babe, sigurado ka bang dito tayo makikipagkita sa bagong supplier?" Tanong ni Kyla habang nakataas ang kilay. "Masyadong posh dito. Baka ma-out of place tayo." "Ano ka ba, Kyla? May 500 milyon na tayo. We belong here now." Tugon ni Jiro na may halong pagyayabang. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, biglang tumigil ang mundo para sa kanya. Mula sa isang pribadong elevator na para lamang sa mga VIP, lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakabarong at suit. Sa gitna nila, may isang babaeng naglalakad na tila isang reyna. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting business suit na hapit sa kanyang katawan at ang kanyang mukha ay natatakpan ng malalaking sunglasses. Ang bawat hakbang nito ay puno ng awtoridad at ang lahat ng empleyadong madaanan nito ay yumuyuko bilang tanda ng paggalang. Nanigas si Jiro, ang hubog ng katawan, ang paraan ng paglakad at maging ang bahagyang pagkiling ng ulo ng babaeng iyon ay pamilyar na pamilyar sa kanya. "Tia?" Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang halo ng gulat at hindi maipaliwanag na kaba. "Anong sabi mo, Jiro?" Tanong ni Kyla na lumingon din sa tinitingnan ng kasintahan. "Sino?" "Yung babaeng yon." "Are you kidding me? Look at her diamonds, Jiro. Look at her security detail. Sa tingin mo ba, ang hampas lupang si Thea ay magiging ganyan? Baka nakalimutan mong pinalayas natin siyang basang-basa sa ulan, ilang linggo lang ang nakalipas." Umiling si Jiro. Pilit na itinataboy ang imahe sa kanyang isipan. "Tama ka. Imposible. Baka namamalikmata lang ako dahil sa pagod."
Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi maalis ang titig niya sa babaeng papasok na sa isang naghihintay na limusin sa labas ng lobby. Bago pa man sumara ang pinto ng sasakyan, bahagyang ibinaba ng babae ang kanyang sunglasses. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga paningin. Ang mga matang iyon, malamig, matatalas, at walang kahit anong bakas ng pagkilala, ay tila tumagos sa kaluluwa ni Jiro. Ngunit bago pa man niya matiyak, ang itim na sasakyan ay mabilis nang umalis. Nag-iiwan lamang ng usok at ang amoy ng mamahaling pabango sa hangin. Jiro, let's go! Malilate na tayo sa meeting natin sa bagong sekretary mo. Yamot na sabi ni Kyla habang hinihila ang braso ng lalaki. Sa loob ng opisina ni Jiro, naghihintay ang isang babaeng nagngangalang Sofia. Siya ay maganda, mukhang matalino, at may napakalinis na track record. Siya ang inire-recommenda ng Nexus Capital upang maging right hand ni Jiro sa pagpapatakbo ng bagong pondo. Good morning, Mr. Sandoval. I am Sofia. I am here to make sure every centavo of your investment is handled perfectly. Bati ng babae na may matamis, ngunit misteryosong ngiti. Hindi alam ni Jiro na si Sofia ay isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang tauhan ni Althea. Ang bawat email, bawat tawag, at bawat transaksyong gagawin ni Jiro mula sa araw na ito ay dadaan sa mga kamay ni Sofia bago makarating sa kaalaman ni Althea. Ang bitag ay unti-unti nang sumasara at si Jiro mismo ang nag-imbita sa mamatay tao ng kanyang kumpanya sa loob ng kanyang sariling bakuran. Habang pauwi sa kanilang bagong apartment, hindi mapakali si Jiro. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga mata ng babae sa lobby. Bakit parang may mali? Bakit parang ang bawat swerte na dumarating sa kanya ay may kasamang kakaibang kaba? Biglang tumunog ang telepono ni Sofia habang siya ay nasa loob ng kanyang sariling sasakyan. Hello, Ma'am Althea? Opo. Naniwala po siya. Akala niya ay swerte siya. Hindi niya alam na hawak ko na ang leeg ng kumpanya niya. Ano po ang susunod na hakbang? Sa kabilang linya, habang nakatanaw sa mga ilaw ng Makati mula sa kanyang penthouse, humigpit ang hawak ni Althea sa kanyang baso ng wine. Hayaan mo siyang gumastos, Sofia. Hayaan mo siyang bumili ng mga bagay na hindi niya kayang bayaran. Gusto kong maramdaman niya ang sarap ng pagiging mayaman bago ko ipatikim sa kanya ang pait ng pagiging wala. Isang malakas na kulog ang gumising sa katahimikan ng gabi. Tila isang hudyat na ang bagyong sinimulan ni Althea ay papasok na sa pinakamalakas nitong yugto. Walang kwentang babae yang si Thea. Kahit ang pag-aalaga sa akin, hindi niya magawa ng maayos, kaya siguro ako nagkakasakit ngayon. Ang boses ni Doña Remedios ay mahina, ngunit puno pa rin ng pait. Habang nakasandal siya sa kanyang malambot na unan. Sa tabi ng kanyang kama, nakatayo si Sofia na may hawak na baso ng tubig, habang si Jiro ay abala sa pagtingin sa kanyang tablet. Tila mas mahalaga ang mga stock market kaysa sa iniingain ng kanyang ina. Ma, stop it. Wala na si Thea. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ng babaeng yon. Nakakasira lang ng araw. Sagot ni Jiro, nang hindi man lang tumitingin sa matanda. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa screen, abala sa pag-iisip kung paano papalalaguin ang 500 milyong pisong akala niya ay bunga ng kanyang sariling galing. Ang hindi alam ni Jiro, sa bawat pagkakataong nagkakasakit si Doña Remedios noong nakaraang 3 taon, si Althea ang nagsisilbing anino sa dilim. Si Althea ang hindi natutulog para lamang masiguradong tama ang temperatura ng tubig na ipampupunas sa matanda. Si Althea ang gumigising ng 3:00 ng madaling araw para ihanda ang mga organikong pagkain na kailangan nito. At higit sa lahat, si Althea ang lihim na nagbigay ng kanyang sariling dugo noong nangailangan ang matanda ng operasyon. Isang katotohanang itinago ni Althea dahil ayaw niyang isipin ni Jiro na ginagamit niya ang utang na loob para manatili sa pamilya. Naramdaman ni Sofia ang pagkirot ng kanyang sariling puso habang pinapanood ang mag-ina. Bilang tauhan ni Althea,
Alam niya ang bawat butil ng sakripisyo ng kanyang senyorita. Ang kawalang hiyaan ni Jiro at Remedios ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa silid. Sir Jiro, mahinahong singit ni Sofia, napansin ko po sa medical records ni Doña Remedios na may isang anonymous donor na laging nagpapadala ng mga gamot at nagbabayad ng private nurse niya noon. Hindi po ba ninyo naisip kung sino iyon? Tumawa ng mapakla si Jiro. Siguro ay isa sa mga charity foundation na tinutulungan ng kumpanya ko. O baka naman si Kyla, dahil alam niyang mahalaga sa akin si Mama. Hindi malabong siya ang gumagawa niyon ng tahimik. Sa sulok ng silid, si Yaya Lorna, ang matandang nanilbihan sa pamilya Sandoval, mula pa noong bata si Jiro, ay hindi na nakatiis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may hawak na tray ng tsa. Hindi po si Kyla ang taong iyon, Jiro, at lalong hindi isang foundation. Lumingon si Jiro, ang kanyang kilay ay nagsalubong sa inis. Ano bang sinasabi mo, Yaya? Si Thea! Si Thea ang nagbayad ng lahat ng iyon. Mangyak-ngyak na sabi ni Yaya Lorna. Ibinenta niya ang kaisa-isang kwintas na pamana ng kanyang ina para lang maipagamot si Doña Remedios nung muntik na kayong mabankrupt. 2 taon na ang nakalipas. Siya rin ang nagbigay ng dugo noong maaksidente kayo. Ang akala ninyong swerte, si Thea ang gumagawa ng paraan sa likod ng inyong mga likod. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho sa isang saglit. Naniga si Jiro, ang tablet sa kanyang kamay ay dahan-dahang ibinaba. Isang pamilyar na imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang imahe ni Althea na may benda sa braso noong panahong iyon na sinabi lang na nakalmot ng pusa. Ngunit ang pride ni Jiro ay mas matigas pa sa bato. Huwag kang mag-imbento, Yaya. Imposibleng gawin iyon ng isang babaeng walang pera. Baka binayaran ka lang niya para sabihin, yan ngayon para kaawaan ko siya. Jiro, totoo ang sinasabi ni Yaya Lorna. Mahinang sabi ni Remedios. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Naalala ko. Narinig ko ang doktor na binabanggit ang pangalan niya bago ako makatulog sa anesthesia. Pero binaliwala ko lang dahil ayaw kong magkaroon ng utang na loob sa kanya. Sa kabila ng pag-amin ng kanyang ina, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Jiro. Kung ginawa man niya yun, utang na loob niya sa akin yun dahil pinatira ko siya rito. Isang maliit na bagay lang yun kumpara sa kahihiyang dinala niya sa akin bilang isang asawang walang silbi. Habang nagsasalita si Jiro, hindi niya napansin na si Sofia ay tahimik nang lumabas ng silid at may tinawagan sa kanyang telepono. Sa kabilang linya, si Althea ay nakikinig sa bawat salitang binitiwan ni Jiro sa pamamagitan ng recorder na suot ni Sofia. Nararamdaman ni Althea ang bawat salita ni Jiro na tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang bawat sakripisyo niya ay naging basura sa mata ng lalaking ito. Ngunit sa halip na luha, isang malamig na katahimikan ang namayani sa kanyang silid. Ang pag-ibig na dati ay nag-aalab ay naging isang malamig na abo ng paghihiganti. Sofia! Ang boses ni Althea ay parang bulong ng isang paparating na bagyo. Simula na ang phase 2. Gusto kong malaman ni Jiro kung gaano kalaki ang utang na loob na sinasabi niya. Ipadala ang notice mula sa bangko tungkol sa mga utang na hindi niya alam na kinuha ni Thea para sa kanya. Habang ibinababa ni Althea ang telepono, isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib. Paano nga ba naging ganito kalupit ang taong minsan ay nangako sa kanya ng langit? May hangganan ba ang kawalang hiyaan ng isang taong nabulag ng sariling ambisyon? O kailangan pa ng isang mas malaking trahedya bago siya matutong lumingon sa kanyang pinanggalingan? Ang dumi ay mananatiling dumi, kahit anong pilit mong isuot ang telang sutla. Huwag mong sabihing nagtatrabaho ka na rito bilang tagalinis, Thea. Ang boses ni Kyla ay tila isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng loob ng Laura, ang pinakamahal na butik sa isang elite mall sa Makati. Nakatayo si Althea sa harap ng isang malaking salamin. Tinitingnan ang isang marangyang asul na gown
na gawa sa pinakamahusay na tela. Ngunit ang kanyang anyo ay hindi pa rin nakikilala ni Kyla dahil sa malaking sombrero at sunglasses na suot niya. Lumingon si Althea ng bahagya. Ang kanyang mga labi ay naghugis ng isang tipid at misteryosong ngiti. Ang pagpasok sa ganitong lugar ay hindi nangangailangan ng pahintulot mula sa mga taong ang tanging dala ay ingay. Mahinahon niyang sagot. Ang boses ay may lalim at awtoridad na hindi kailanman narinig ni Kyla noon. Lumapit si Kyla. Ang kanyang mukha ay namumula sa inis. Hawak niya ang braso ng isang sales lady na mukhang natatakot. Miss, bakit hinahayaan ninyong pumasok dito ang mga taong mukhang walang pambayad? Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang magiging asawa ni Jiro Sandoval, ang CEO ng Sandoval Enterprises. At ang babaeng ito ay isang basahan na pinalayas namin sa bahay kamakailan lang. Ang mga tao sa loob ng butik, mga marites ng mataas na lipunan, ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat mata ay nakatuon kay Althea na nanatiling kampante sa kanyang pagkakatayo. Ang bawat paghinga niya ay tila isang kalkuladong hakbang sa isang chess game. I'm sorry, ma'am, bulong ng sales lady kay Althea na nag-aakalang baka nga nagkamali siya sa pagpapasok sa dalaga. Baka maaari po kayong lumipat muna sa kabilang department. Bago pa man matapos ang sasabihin ng sales lady, bumukas ang pinto ng opisina ng manager. Isang lalaking nakasuot ang mabilis na lumabas, pawis na pawis at mukhang balisa. Nang makita niya si Althea, agad siyang yumukod ng halos 70 degree. Madam Althea, patawad po, hindi ko alam na narito na kayo. Ang boses ng manager ay nangangatog sa kaba. Ang buong butik ay nakahanda para sa inyong pribadong viewing. Sino ang nangahas na istorbohin kayo? Nanigas si Kyla. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Madam? Siya? Are you crazy? Si Thea lang yan. Hindi siya pinansin ng manager. Lumingon ito sa sales lady. Iligpit mo ang lahat ng gamit ng babaeng ito. Turo niya kay Kyla. At pakisabi sa security na ang butik na ito ay sarado na para sa mga taong hindi marunong gumalang sa may-ari ng buong mall na ito. May-ari ng mall? Halos mabulunan si Kyla sa sarili niyang laway. Dahan-dahang hinubad ni Althea ang kanyang sunglasses. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumitig kay Kyla, isang titig na puno ng pagkaawa at panunuya. Kyla, ang ginto ay hindi nasusukat sa ingay ng iyong bibig, kundi sa lalim ng iyong pinagmulan. At sa tingin ko, ang credit card na hawak mo ay kasing babaw lang ng iyong pagkatao. Eksaktong pagkatapos sabihin ni Althea iyon, sinubukan ng cashier na iswipe ang card ni Kyla para sa isang handbag na pinilit nitong bilhin kanina. Ang tunog ng pagkakadecline na ng card ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng silid. I'm sorry, ma'am. Declined po ang card. Ayon sa system, ang account na ito ay naka-freeze dahil sa suspicious activity. Anunsyo ng cashier. Ang mukha ni Kyla ay naging kasing puti ng papel. Hindi maaari. Kararating lang ng investment ni Jiro. May milyon-milyon kami. Ang perang yon ay hindi sa inyo, Kyla. At ang oras nyo rito ay tapos na. Malamig na sabi ni Althea. 2 security guard ang lumapit at hinawakan si Kyla sa braso. Ang bawat pagsisigaw at pagpupumiglas niya ay tila isang nakakatawang eksena sa harap ng mga elite na kanina lang ay tinitingala niya. Kinaladkad siya palabas ng butik sa harap ng maraming taong nakatingin at kumukuha ng video. Habang naglalakad si Kyla na puno ng kahihiyan, naiwan si Althea sa loob ng butik. Pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang kakaibang lungkot ang gumuhit sa kanyang puso. Ang pagpaparaya at paghihiganti ba ay talagang nagdadala ng kapayapaan o lalo lang nitong pinalalalim ang sugat na iniwan ni Jiro? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Althea, kailangan nating mag-usap.
Alam ko ang ginagawa mo. Isang pamilyar na boses ng lalaki ang narinig niya, hindi kay Jiro, kundi isang boses mula sa kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Walang pera? Paanong walang pera, Sofia? Kakapasok lang ng pondo mula sa Nexus Capital kahapon lang, di ba? Ang boses ni Jiro ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang malawak na opisina, puno ng pagkabigla at unti-unting namumuong takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang report na nagpapakita ng sunod-sunod na suspension of funds. Ang malamig na buga ng aircon sa silid ay tila hindi sapat upang pawiin ang butil-butil na pawis na lumalabas sa kanyang noo. Sa tapat niya, nananatiling kalmado si Sofia. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na kahit anong emosyon habang inaayos ang kanyang salamin. Sir Jiro, ayon po sa bangko, nagkaroon ng technical audit sa Nexus Capital. Pansamantala nilang hiningi ang lahat ng disbursement records natin. At dahil doon, lahat ng checks na inisyu ninyo para sa mga suppliers ay tumalbog. Tumalbog? Halos mawalan ng lakas sa tuhod si Jiro at napaupo sa kanyang upuan. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa swivel chair ay tila isang hudyat ng kanyang unti-unting paglubog. Sofia, gawin mo ang lahat. Tawagan mo ang bangko. Sabihin mo sa kanila na sisirain nila ang reputasyon ko. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Kyla na umiiyak. Ang kanyang makeup ay kalat-kalat na sa kanyang mukha. Jiro, akala ko ba mayaman na tayo? Kinaladkad ako ng mga guards sa mall. Pinahiya ako sa harap ng maraming tao. Sabi nila, wala na tayong pambayad. Tumahimik ka, Kyla. Sigaw ni Jiro. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naglaho. Kumpanya ang pinag-uusapan dito, hindi ang lintik na shopping mo. Kung hindi ka sana naging masyadong maingay at mapagmataas sa butik na yon, hindi sana tayo naging usap-usapan ngayon. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan ni Jiro si Kyla ng ganoon kalakas. Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat. Tila ba ang hangin sa silid ay naging semento na nagpapahirap sa kanilang paghinga. Ang pag-ibig na akala nila ay matatag dahil nakabase sa pera ay nagsisimula nang magkaroon ng malalalim na lamat. Samantala, sa isang tahimik na hardin sa labas ng lungsod, nakaupo si Althea habang pinagmamasdan ang isang rosas na dahan-dahang nalalanta. Hawak pa rin niya ang kanyang telepono pagkatapos ng tawag na natanggap niya kanina. Ang lalaking tumawag ay si Rafael, ang kaisa-isang tao na nakakaalam ng kanyang lihim na pagkatao bago pa man siya ikasal kay Jiro. Althea! Ang boses ni Rafael sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Nagkita kami ni Don Roberto. Alam ko ang plano mo sa Sandoval Enterprises. Pero gusto kong itanong sa'yo, pagkatapos nito, magiging masaya ka ba? O baka naman sinusunog mo rin ang sarili mo habang sinusunog mo ang mundo nila? Huminga ng malalim si Althea. Ang amoy ng basang lupa at mga bulaklak ay nagbibigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Rafael, hindi ito tungkol sa saya. Tungkol ito sa katarungan. Sa loob ng 3 taon, nakalimutan ko ang sarili ko para sa isang lalaking walang ibang mahal kundi ang kanyang anino. Kailangan nilang matutunan ang halaga ng bawat patak ng luhang ibinuhos ko. Pero Althea, ang galit ay isang lason na ikaw ang umiinom pero inaasahan mong sila ang mamatay. Patuloy ni Rafael. Narito ako para tulungan ka. Hindi lang bilang abogado mo, kundi bilang taong matagal nang naghihintay na lumingon ka sa akin. Natahimik si Althea. Isang maliit na panginginig ang dumaan sa kanyang balikat. Naalala niya kung paano siya laging binabantayan ni Rafael nung nasa universidad pa sila. Ang mga simpleng sulat, ang mga tahimik na pagsuporta. Ngunit pinili niya si Jiro. Pinili niya ang isang pangarap na nauwi sa bangungot. Kinuha ni Althea ang isang gunting
at dahan-dahang pinutol ang lantang rosas mula sa sanga nito. Ang tunog ng pagtalbog ng tuyong bulaklak sa damuhan ay tila isang wakas at simula sa kanyang pandinig. Rafael, tapusin muna natin ang sinimulan ko, bulong niya. At kapag wala na ang Sandoval Enterprises, doon ko palang malalaman kung may natira pa ba sa Althea na kilala mo. Habang ibinibaba niya ang telepono, isang mensahe ang pumasok mula kay Sofia. Ma'am, nalaman na po ni Jiro na ang Nexus Capital ay kontrolado ng isang kumpanyang may inisyal na VA. Naghahanap na po siya ng paraan para makausap ang investor. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ang bitag ay hindi lang nakasara, ito ay nagsisimula na ring humigpit. Ngunit ang tanong ni Rafael ay tila isang tinik na naiwan sa kanyang puso. Hanggang kailan siya makakulong sa sarili niyang paghihiganti? Sabi nila, ang pag-ibig ay parang araw. Kahit anong ganda ng pagsikat, may oras din para lumubog at iwan ka sa dilim. Ang bulong na yon ni Althea ay tinangay ng hangin habang nakatayo siya sa gilid ng Manila Bay. Ang langit ay nagkakulay kahel at lila. Isang marangyang pagtatapos sa isang nakakapagod na araw. Ngunit sa likod ng ganda ng takip silim, ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at malayo. Suot niya ang isang manipis na puting bestida na humahampas sa kanyang binti kasabay ng ihip ng hangin mula sa dagat. Ang bawat hampas ng alon sa mga bato ay tila isang paalala ng bawat sakit na kanyang tiniis. Hindi lahat ng paglubog ng araw ay nangangahulugan ng kadiliman, Althea. Minsan, kailangan lang magpahinga ng mundo para sa mas magandang umaga. Isang mainit at pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Althea para malaman kung sino ito. Ang mabigat ngunit maingat na yabag sa semento ay sapat na para makilala niya si Rafael. Dahan-dahang lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi niya. Sapat ang layo para bigyan siya ng puwang, ngunit sapat ang lapit para maramdaman niya ang proteksyon nito. Walang imik na kinuha ni Rafael ang isang kulay abong shawl mula sa kanyang braso at maingat na isinampay ito sa mga balikat ni Althea. Ang dampi ng tela at ang bahagyang pagdikit ng mga daliri ni Rafael sa kanyang balat ay nagpadala ng isang kakaibang kuryente sa buong katawan ni Althea. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Salamat, mahinang tugon ni Althea. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang matigas na tagapagmana ng Vergara Holdings. Siya ay isang babaeng pagod na sa pakikipaglaban sa sariling anino. Huwag mong hayaang lamunin ng galit ang mga magagandang alaala na natitira sa iyo, Althea. Muling pagsasalita ni Rafael habang nakatanaw din sa abot-tanaw. Narito ako, hindi para pigilan ang plano mo, kundi para siguraduhin na pagkatapos ng lahat ng ito, may babalikan ka pang sarili. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Althea na nakapatong sa rehas. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa hapdi ng kanyang mga sugat. Sa loob ng 3 taon, nasanay si Althea na laging nag-iisa sa kanyang laban, na laging kailangang maging matatag. Pero sa piling ni Rafael, sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, naramdaman niya ang kalayaang maging marupok. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikan na hindi nakakabingi, kundi puno ng pangunawa. Ang tunog ng mga sasakyan sa di kalayuan at ang tawanan ng mga pamilyang naglalakad sa Roxas Boulevard ay tila naging malabo sa kanyang pandinig. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang init ng kamay ni Rafael at ang pangakong hindi siya nito iiwan. Rafael, bakit ka pa rin narito? Tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mangilid ang luha. Pagkatapos ng lahat ng pagkakataong binaliwala kita dahil kay Jiro, bakit hindi ka napagod? Ngumiti si Rafael, isang nangiting puno ng pighati, ngunit may kasamang pag-asa. Dahil ang tunay na pag-ibig, Althea, ay hindi napapagod sa paghihintay.
para itong parola. Gaano man kalakas ang bagyo at gaano ka man kalayo, laging nakasindi ang ilaw ko para ituro sa iyo ang daan pabalik. Sa kabila ng madamdaming sandali, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Sa loob nito, nakaupo si Jiro. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sinundan niya si Althea dahil sa hinalang may kaugnayan ito sa kumpanyang nanggigipit sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay mas masakit pa sa anumang pagkalugi sa negosyo. Ang makita ang kanyang dating asawa, ang babaeng akala niya ay basura na masayang hinahawakan ng kamay ng isang lalaking tulad ni Rafael, ay nagpakulo sa kanyang dugo. Ang selos na akala niya ay wala na ay sumabog sa kanyang dibdib na parang isang aktibong bulkan. Hindi maaari. Bulong ni Jiro sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi ka maaaring maging masaya habang ako ay naghihirap, Althea. Akin ka lang at sisiguraduhin kong babalik ka sa akin kahit anong mangyari. Hindi alam ni Althea at Rafael na sa gitna ng kanilang muling pagtatagpo, ang isang bagong panganib ay nagsisimula nang mabuo sa isipan ng isang lalaking nawawalan na ng lahat, maliban sa kanyang mapanganib na pag-aari. Hindi mo ba naiintindihan? Isang gamit na lang si Jiro. Wala na siyang pakinabang, kaya bakit ko pa sasayangin ang oras ko sa kanya? Hayaan mo siyang mabulok sa mga utang niya. Basta makuha natin ang huling piraso ng pondo ng Sandoval Enterprises. Ang mga salitang yun ni Kyla na narinig ni Jiro mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na galit. Nakatayo si Jiro sa pasilyo, hawak ang isang maliit na kahon ng mamahaling alahas na balak sana niyang ibigay kay Kyla bilang suhol para sa kanilang madalas na pag-aaway. Ngunit ang kahon ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, lumilikha ng isang mahinang tunog sa makapal na karpet na tila isang hudyat ng kanyang huling pagkagapi. Sa loob ng 3 taon, tinalikuran ni Jiro ang babaeng nag-alay sa kanya ng lahat para sa babaeng ito na ngayon ay tinatawag siyang walang pakinabang. Naramdaman ni Jiro ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kamangmangan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kinailangan niyang humawak sa pader upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. "Babe, don't worry," patuloy ni Kyla sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila lason. "Bukas na bukas, ililipat ko na ang natitirang pera sa account natin. Hayaan nating harapin ng CEO na yan ang lahat ng kasong isasampa sa kanya. Magkasama tayong magpapakasaya sa ibang bansa." Sa gitna ng kanyang panlulumo, biglang tumunog ang telepono ni Jiro. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas niya, bumulaga sa kanya ang sunod-sunod na mga larawan. Si Kyla, na masayang nakikipaghalikan at nakikipagyakapan sa isang lalaking kinikilala ni Jiro bilang isa sa kanyang pinakamahigpit na karibal sa negosyo. Ang mga larawan ay may petsang noong nakaraang buwan pa, noong mga panahong sinasabi ni Kyla na nasa probinsya siya para bisitahin ang kanyang may sakit na ina. Hindi na nakapagpigil si Jiro. Buong lakas niyang itinulak ang pinto ng silid na bumangga sa pader na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong paligid. "Jiro!" Nanlaki ang mga mata ni Kyla. Mabilis niyang itinago ang kanyang telepono sa likuran. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ay biglang namutla na parang isang bangkay. Bakit ka narito? Akala ko ay may meeting ka pa? Anong tawag mo rito, Kyla?" Nanginginig ang boses ni Jiro habang ipinapakita ang mga larawan sa kanyang screen. "Anong tawag mo sa mga plano nyo? Ginamit mo lang ako? Ginamit mo lang ang lahat ng pinaghirapan ko?" Sa halip na humingi ng tawad, dahan-dahang tumayo si Kyla. Ang kanyang maskara ng pagiging maamo
ay tuluyan ng natanggal, napalitan ng isang mapang uyam ng ngiti. Inayos niya ang kanyang buhok nang walang anumang bakas ng pagsisisi. At least ako, ginamit kita para sa pera. Seryosong sabi ni Kyla. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Pero ikaw, Jiro, ginamit mo si Thea para sa ego mo. Akala mo ba ay mahal talaga kita? Sino namang matinong babae ang magmamahal sa isang lalaking kayang itapon ang asawa niyang tapat para lang sa isang sekretarya? You're a fool, Jiro. At ang mga hangal ay nararapat lang na mawalan ng lahat. Isang malakas na sampal ang iginawad ni Jiro kay Kyla. Ngunit ang babae ay tumawa lang nang mapakla habang hinahawakan ang kanyang namumulang pisngi. Sige, saktan mo ako. Pero hindi na mababago niya ng katotohanan na bukas. Wala ka na ring bahay na matutuluyan. I've already signed the papers as your proxy. Ang kumpanya mo, ibinenta ko na sa isang anonymous buyer. Napaatras si Jiro, ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat sulok ng silid ay tila umiikot. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagkakamali, lahat ay bumalik sa kanya sa isang masakit na paraan. Naalala niya si Althea. Naalala niya ang bawat gabi na hinihintay siya nito na may mainit na pagkain, ang bawat ngiti nito sa kabila ng kanyang pagsusungit. Thea, bulong ni Jiro, ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang punuin ng mga luhang puno ng pagsisisi. Ano ang ginawa ko? Ano ang ginawa ko sa buhay ko? Habang naglalakad si Kyla, palabas ng silid bitbit ang kanyang mga maleta, naiwan si Jiro na mag-isa sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang malupit na hatol. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Paano mo bubuuin ang isang bukas kung ang pundasyong pinili mo ay gawa lang pala sa kasinungalingan at pagtataksil? May pagkakataon pa kaya para sa isang tulad niyang nabulag ng huwad na ginto? 3 taon. 3 taon kitang pinaghintay sa wala. Habang ang bawat segundo pala ng buhay mo ay inialay mo para sa isang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang bulong na yon ni Jiro ay nilamon ng katahimikan sa loob ng kanilang lumang apartment. Ang maliit na tahanang tinirhan nila bago siya nabulag ng kinang ng Makati. Nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay punit na sa siko at puno ng alikabok. Wala na ang mansyon, wala na ang kumpanya, wala na ang mga taong akala niya ay tapat sa kanya. Ang tanging natira sa kanya ay ang mga anino ng nakaraan na tila nagtatawanan sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Dahan-dahan na niyang inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Ang bawat sulok ng maliit na silid ay may dalang alaala. Doon sa lumang sofa, madalas siyang datnan ni Althea na nakatulog habang nagtatrabaho. Doon sa maliit na mesa, laging may nakahandang mainit na kape sa tuwing gigising siya. Nararamdaman niya ang amoy ng luma at amag sa paligid. Ngunit sa kanyang imahinasyon, tila naaamoy pa rin niya ang mabangong sampagwita na paboritong pabango ni Althea. Isang lumang kahon sa ilalim ng cabinet ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang kahon ay balot ng makapal na alikabok, tila matagal nang hindi nabubuksan. Gamit ang nanginginig niyang mga daliri, binuksan ni Jiro ang takip nito. Sa loob, nakita niya ang mga liham na hindi niya kailanman binasa. Mga liham na isinulat ni Althea noong mga gabing hindi siya umuwi. Kinuha niya ang isang papel na may bahid ng tuyong luha. Ang bawat salita ay tila isang punyal na dahan-dahang bumaon sa kanyang dibdib. Jiro, ngayong gabi, sinabi ng doktor na hindi na tumitibok ang puso ng munting anghel sa loob ng sinapupunan ko. Gusto kitang tawagan. Gusto kong umiyak sa balikat mo. Pero alam kong abala ka sa trabaho mo o marahil sa kanya. Patawad kung hindi ko nagawang protektahan ang kaisa-isang bunga ng pagmamahalan natin. Patawad kung naging mahina ako. Nanigas ang buong katawan ni Jiro. Ang kanyang hininga ay tila tumigil
at ang kanyang puso ay dumanas ng isang matinding pighati na mas masakit pa sa pagkatalo sa negosyo. Nagkaroon sila ng anak? May bata sa sinapupunan ni Althea noong panahong abala siya sa pakikipaglaban para sa ambisyon at pakikipagkita kay Kyla. Ang papel sa kanyang kamay ay nayurak dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang kanyang lalamunan ay naglabas ng isang tunog ng paghikbi, isang tunog ng isang lalaking tuluyan ng nawasak. Ang bawat patak ng kanyang luha ay bumagsak sa papel, humahalo sa mga tuyong luha ni Althea mula sa nakaraan. "Thea, anak." Ang tanging nasabi ni Jiro bago siya napahagulgol sa dilim. Ang sakit ay tila isang dambuhalang alon na lumunod sa kanyang buong pagkatao. Naalala niya ang gabing iyon, ang gabing sinabi ni Althea na masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa halip na alagaan ito, pinagalitan pa niya ang asawa dahil sa pag-iinarte. Ang gabing iyon pala ang gabing nawala ang kanyang kaisa-isang anak dahil sa kanyang kapabayaan. Naramdaman ni Jiro ang bigat ng kanyang bawat pagkakamali, ang bawat sampal, bawat masakit na salita, at bawat pagbaliwala niya kay Althea ay bumalik sa kanya ng may higit na lakas. Ang kalungkutan sa loob ng apartment ay naging kasing bigat ng semento, tila bawat hininga niya ay kailangang ipaglaban. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang kumatok sa pinto. Hindi ito ang malakas na katok ng mga naniningil ng utang, kundi isang mahina at maingat na katok. Dahan-dahang tumayo si Jiro, pilit na pinunasan ang kanyang mukha. Pagbukas niya ng pinto, bumulaga sa kanya si Yaya Lorna. Ang matanda ay may hawak na maliit na basket ng pagkain at isang sobre. "Jiro, hindi ko matiis na makita kang ganito," mahinang sabi ni Yaya Lorna. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Ibinigay ito sa akin ni Senyorita Althea bago siya tuluyang umalis ng bansa. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa iyo kapag narating mo na ang dulo ng iyong landas." Nanginginig na kinuha ni Jiro ang sobre. Pagbukas niya, hindi pera ang laman nito, kundi isang susi at isang maliit na baby sock na kulay puti. Ang kaisa-isang bagay na natira sa kanilang anak. "Nasaan siya, Yaya? Nasaan ang asawa ko?" Tanong ni Jiro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa at takot. Tumingin si Yaya Lorna sa malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. "Huli na ang lahat, Jiro. Ang babaeng binaliwala mo ay wala na sa lugar na maaari mo pang marating ng iyong pagsisisi." Ang mga salitang yun ay tila isang huling hatol sa buhay ni Jiro. Habang hawak ang maliit na medyas ng sanggol, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Karapat-dapat pa ba ang isang taong pumatay sa sariling pamilya dahil sa ambisyon na makatanggap ng kapatawaran? O ang habambuhay na pangungulila ang tanging kabayaran sa kanyang mga kasalanan? Ang amoy ng disinfektante at ang walang katapusang ingay ng mga gulong ng stretcher sa pasilyo ay tila isang malupit na biro sa pandinig ni Doña Remedios. Wala na ang malalambot na una na yari sa sutla. Wala na ang malamig na buga ng aircon na nagbibigay sa kanya ng ginhawa tuwing hapon. Sa halip, ang tanging nararamdaman ni Remedios ay ang gasgas na tela ng manipis na kumot sa isang pampublikong ospital kung saan ang init ng panahon ay hinahaluan ng amoy ng pawis at gamot. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang huni ng lumang bentilador sa kisame na tila nagbibilang ng bawat sandali ng kanyang pagdurusa. "Nurse, ang init. Pakihinaan naman ang ingay sa labas." Mahinang reklamo ni Remedios. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. "Pasensya na po, Lola. Marami po tayong pasyente rito. Kung gusto niyo po ng katahimikan, maaari po kayong lumipat sa private room kung may pambayad po kayo." Sagot ng isang nurse na hindi man lang tumitingin sa kanya habang mabilis na kinukuhanan siya ng presyon. Ang salitang pambayad ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Remedios.
Siya na dating tinitingala sa mga sosyal na pagtitipon ay isa na ngayong numero sa listahan ng mga mahihirap na pasyente. Naalala niya kung paano niya tinataboy mo ang mga pulubi sa tapat ng kanilang mansyon, kung paano niya minamaliit ang mga taong hindi marunong mag-English ng tama. Ngayon, siya ay nakahiga sa tabi ng mga taong dati ay hindi niya man lang gustong masagi. Pumasok si Jiro sa loob ng ward. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim at ang kanyang hitsura ay tila isang taong hindi nakatulog ng ilang linggo. Bit-bit niya ang isang maliit na supot ng tinapay at isang boteng tubig. "Jiro! Anak!" Tawag ni Remedios habang pilit na bumabangon. "Kailan mo ba ako ilalabas dito? Hindi ko na kaya rito. Ang dumi, ang gulo. Gusto ko nang bumalik sa bahay natin." Yumuko si Jiro, hindi magawang tingnan ng kanyang ina. Ang tunog ng kanyang pagbuntong hininga ay puno ng bigat ng katotohanan. "Ma, wala na tayong bahay. Nakapadlock na ang mansyon. Ang lahat ng kagamitan natin ay kinuha na ng bangko. Heto na lang ang natitirang pera ko para sa gamot mo ngayong araw." "Ano? Hindi maaari." Ang tinig ni Remedios ay naging matinis sa takot. "Paano ang operasyon ko?" Sabi ng doktor. "Kailangan kong maoperahan sa puso bago matapos ang linggong ito. Jiro, gawin mo ang lahat. Humingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo." "Wala na akong kaibigan, Ma." Mapait na sagot ni Jiro. "Noong mawala ang pera ko, parang bula rin silang naglaho. Kahit si Kyla, tinakbuhan na tayo." Nanigas si Remedios. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang takot, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan, si Althea. Naalala niya ang mga kamay ni Althea na laging nag-aayos ng kanyang kumot, ang mahinahong boses nito na nagbabasa sa kanya ng balita, at ang pasensya nito sa kabila ng lahat ng kanyang panlalait. "Si Thea, nasaan si Thea?" Nanginginig ang boses ni Remedios. "Jiro, hanapin mo siya. Alam kong mabait ang batang yon. Hinding-hindi niya tayo matitiis. Sabihin mo sa kanya, hihingi ako ng tawad. Sabihin mo, kailangan ko siya para mabuhay." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Jiro. Isang tawang puno ng pighati. "Ma, si Thea na pinalayas natin sa ulan ay wala na. Ang babaeng binalewala natin ay ang kaisa-isang tao na handang mamatay para sa atin. Pero pinatay natin ang pagmamahal niya. Bakit ngayon mo lang siya hinahanap? Ngayong mamamatay ka na? Jiro, parang awa mo na." Pagmamakaawa ni Remedios habang hinahawakan ng kamay ng anak. "Hanapin mo siya. Siya lang ang makakapagligtas sa akin. Alam kong mayaman siya. Naririnig ko sa mga balita. Siya ang anak ni Don Roberto. Jiro, dalhin mo ako sa kanya." Habang umiiyak ang matanda, hindi nila napansin ang isang figura na nakatayo sa labas ng pinto ng ward. Isang babaeng nakauniporme ng ospital, ngunit may dalang aura ng awtoridad. Tahimik nitong pinagmamasdan ng eksena ng 2 taong dating hari at reyna, na ngayon ay nagmamakaawa para sa isang pagkakataong kanila ng sinayang. Kahit ang pinakamatigas na bato ay dinudurog din ng panahon, bulong ng babae sa kanyang sarili bago tumalikod at maglakad palayo. Maaari pa bang malunasan ng isang huli at pilit na pagsisisi ang isang pusong matagal ng pinatigas ng kayabangan? O ang kamatayan sa gitna ng karukhaan, ang tanging kabayaran para sa isang buhay na itinayo sa pang-aapi sa kapwa? Hindi po tayo tumatanggap ng tawad na binabayaran lamang ng luha kung kailan wala na kayong ibang mapagpilian. Ang boses ni Althea ay tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng mainit at masikip na ward ng ospital. Ang lahat ng ingay, ang mahinang pag-ubo ng ibang pasyente, ang kalansing ng mga metal na gamit ng nurse, at ang ugong ng lumang bentilador ay tila tumigil sa isang sandali nang pumasok siya. Hindi na siya ang babaeng nakasuot
ng kupas na duster at tsinelas. Nakatayo siya doon sa kanyang marangyang itim na bestida. Ang kanyang mga hiyas ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent at ang bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa tamang ayos. Nanigas si Doña Remedios sa kanyang higaan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak ay ngayon ay nanlalaki sa gulat at pag-asa. Tithea, Althea, anak, dumating ka. Nanginginig ang boses ng matanda habang pilit na inaabot ang kamay ng dalaga. Patawarin mo ako. Ang turing ko sa iyo noon, nagkamali ako. Parang awa mo na, Althea. Iligtas mo ako sa lugar na ito. Dahan-dahang umatras si Althea. Iniiwasan ng hawak ng matanda. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na pagod na hindi na kayang punan ng anumang paliwanag. Tumingin siya kay Jiro na nakatayo sa gilid, nakayuko at hindi magawang isalubong ang kanyang paningin. Ang dating mapagmataas na CEO ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Narito ako hindi dahil sa tawad mo, Doña Remedios. Mahinahong sabi ni Althea, ang bawat salita ay may timbang ng awtoridad. Narito ako dahil sa huling alaala ni Yaya Lorna. Sabi niya, kahit ang isang pusong bato ay marunong ding masaktan. At dahil sa utang na loob ko sa kanya, hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganyan. Kinuha ni Althea ang isang piraso ng tseke mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng maliit at kalawanging lamesa sa tabi ng kama. Ang tunog ng papel na dumampi sa metal ay tila isang malakas na pasabog sa katahimikan ng silid. Sapat na iyan para sa operasyon mo sa pinakapribadong ospital sa Makati. At sapat na rin iyan para makapagsimula kayong muli sa isang maliit na bahay sa probinsya. Pagpapatuloy ni Althea. Pero huwag ninyong isipin na ito ay dahil mahal ko pa kayo. Ginagawa ko ito dahil gusto kong mabuhay kayo ng matagal. Para araw-araw ninyong maalala ang bawat sandali na sinayang ninyo ang isang taong tunay na nagpahalaga sa inyo. Althea! Bulong ni Jiro, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Wala na ba talaga? Wala na bang natira para sa atin? Kahit isang pagkakataon lang, tumingin si Althea ng diretso sa mga mata ni Jiro. Sa loob ng 3 taon, ang mga matang iyon ang naging mundo niya. Ngunit ngayon, wala na siyang makitang anuman, kundi ang kawalan. Ang pagkakataon, Jiro, ay parang basong nabasag. Maari mo itong pagdikitin muli, pero ang mga lamat nito ay mananatiling sugat sa mga kamay na hahawak dito. Ang Thea na minahal mo noon ay matagal mo nang pinatay sa gabing pinalayas mo siya sa ulan. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang kanyang bag at tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang martsa ng kalayaan. Bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling paghilom. Ito na ang huling pagkakataon na makikita ninyo ako. Huling hirit ni Althea bago makarating sa pintuan. Gamitin ninyo ang perang iyan para maging totoong tao, hindi para maging hari at reyna sa mundong gawa sa kasinungalingan. Habang naglalakad si Althea sa mahabang pasilyo ng ospital, naramdaman niya ang isang matinding luwag sa kanyang dibdib. Ang hanging pumapasok sa kanyang baga ay tila mas sariwa at ang sikat ng araw sa labas ay tila mas maliwanag. Ngunit bago siya makasakay sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na bulto ang nakita niyang naghihintay sa tapat ng gate. Si Rafael. Nakasandal ito sa kanyang sasakyan, may dalang isang maliit na palumpon ng puting rosas. Ang ngiti nito ay puno ng pangunawa. Tila alam nito ang bawat bigat na binitawan ni Althea sa loob ng ward. Ngunit sa likod ng sasakyan ni Rafael, isang itim na van ang biglang humarurot at tumigil ng mabilis. 2 lalaking nakamaskara ang mabilis na bumaba. At bago pa man makasigaw si Althea, ang lahat ay naging madilim at magulo. Bitawan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ang sigaw na yon ni Althea ay mabilis na nilunod ng isang panyo
na may matapang na amoy ng chemical. Ang mundo niya ay biglang umikot. Ang mukha ni Rafael na nag-aalala at pilit na humahabol sa sasakyan ay unti-unting naging malabo hanggang sa ang lahat ay maging isang itim na kawalan. Ang huling naramdaman niya ay ang malamig na bakal ng pinto ng van na sumara ng may malakas na puwersa, tila isang kabaong na nagkukulong sa kanyang huling pag-asa. Sa labas ng ospital, naiwang nakahandusay si Rafael sa semento matapos siyang tamaan ng dulo ng baril ng isa sa mga salarin. Ang dugo ay dahan-dahang dumaan sa kanyang noo, humahalo sa alikabok ng kalsada. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita niya ang mabilis na paglayo ng itim na van. Nag-iiwan lamang ng usok at ang palumpon ng puting rosas na ngayon ay nayura na sa gitna ng daan. Eksaktong lumabas si Jiro mula sa ward nang marinig ang gulo. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis nang makita ang pamilyar na sasakyan ni Rafael at ang kaguluhang nagaganap. Sa sahig, nakita niya ang isang kumikinang na bagay. Ang hikaw ni Althea na nalaglag sa gitna ng pakikipagbuno. "Althea!" Ang sigaw ni Jiro ay puno ng takot na hindi pa niya kailanman naramdaman. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Rafael. Nasaan siya? Anong nangyari? Kinuha nila siya. Hirap na sabi ni Rafael habang pilit na bumabangon. Ang mga tauhan ni Kyla. Narinig ko ang boses ng lalaking kausap niya noon sa telepono. "Jiro, kailangan nating iligtas si Althea." Sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, dahan-dahang nagkamalay si Althea. Ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na nakatali sa isang lumang silya. Ang amoy ng kalawang at napanis na langis ay nanunuot sa kanyang ilong. Sa harap niya, lumitaw ang isang figura na puno ng puot at desperasyon, si Kyla. Wala na ang kintab ng kanyang buhok at ang kanyang mamahaling damit. Ngayon, mukha na siyang isang kriminal na wala nang natitira, kundi ang kanyang galit. "Akala mo ba ay natapos na ang lahat, Althea?" Ang boses ni Kyla ay naging paos at nakakapangilabot. "Dahil sa'yo, naging wanted ako sa batas. Dahil sa'yo, nawala ang lahat ng perang pinaghirapan kong kunin kay Jiro. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong sa impyerno ang tuloy mo." Tumawa si Kyla, isang tawa na walang bahid ng katinuan. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaki, ang kanyang tunay na kasabwat at kalaguyo, na may hawak na kutsilyo. "Tatawagan natin ang tatay mong bilyonaryo," pagpapatuloy ni Kyla habang dahan-dahang inilalapit ang talim ng kutsilyo sa pisngi ni Althea. "Hihingi tayo ng ransom na sapat para makalabas kami ng bansa. At pagkatapos naming makuha ang pera, hindi ko maipapangako na ibabalik ka namin ng buo." Sa kabila ng panganib, nanatiling matatag ang paningin ni Althea. Walang luha ang pumatak sa kanyang mga mata. "Kyla, ang kasamaan ay laging may hangganan. Akala mo ba ay matatakasan mo ang kapangyarihan ng aking ama? Kahit sa ang sulok ng mundo ka magtago, hahanapin ka niya." "Manahimik ka," sigaw ni Kyla sabay sampal ng malakas kay Althea. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bodega. Sa kabilang panig, sina Jiro at Rafael, sa kabila ng kanilang hindi pagkakaunawaan, ay nagpasya na magsanib ng puwersa. Gamit ang GPS tracker na lihim na inilagay ni Rafael sa cellphone ni Althea, bilang proteksyon, mabilis silang humaharurot patungo sa lokasyon ng bodega. "Jiro, kapag nakarating tayo doon, gagawin ko ang lahat para mailabas siya," sabi ni Rafael habang mahigpit ang hawak sa manibela. "Pero kailangan kong malaman, kung sakaling ito na ang huling pagkakataon, handa ka bang ibigay ang buhay mo para sa kanya?" Sa kanyang puso, unti-unti na niyang binubuo ang larawan ng isang tahanang matagal niyang pinangarap, isang tahanang puno ng pagmamahal at seguridad na hindi niya kailanman naranasan bilang isang ulilang lumaki sa kahirapan
bago nagsikap at nagtagumpay sa mundo ng negosyo. Wakam Sukhon. Habang pinagmamasdan niya ang bahay, hindi niya maiwasang isipin na baka ito na ang simula ng buhay na matagal niyang hinahangad. Isang tahanang may pamilya at pagmamahal, bagay na ipinagkait sa kanya noong siya'y ulilang batang lumaki sa gitna ng kahirapan bago umangat sa sariling pagsisikap. Wakngangon, Fuhop, Trien Tagalog, Love Story. Akala niya, ito na ang simula ng tahanang matagal niyang pinangarap. Isang tahanang hindi niya natikman noong siya'y ulilang batang lumaki sa hirap bago naging matagumpay na negosyante. Habang papalapit sila sa bodega, isang malakas na putok ang narinig mula sa loob. Ang puso ni Jiro at Rafael ay tila tumigil sa pagtibok. Sino ang tinamaan? Sino ang nagpaputok? At higit sa lahat, buhay pa ba ang babaeng tanging liwanag sa kanilang madilim na mundo? Huwag kang lalapit. Isang hakbang pa, Jiro. Itutuloy ko ang pagbaon ng kutsilyong ito sa leeg niya. Ang boses ni Kyla ay naging isang matinis na tili na yumanig sa loob ng bodega. Ang amoy ng pulbura mula sa unang putok na tumama sa kisame ay nananatili sa hangin, tila isang babala ng kamatayan. Hawak ni Kyla ang buhok ni Althea habang ang talim ng kutsilyo ay bahagyang nakadiin sa maputing balat ng dalaga. Ang mga mata ni Kyla ay nanlilisik, wala na sa katinuan, tila isang hayop na nasukol sa sulok. Sa harap nila, nakatayo si Jiro at Rafael. Ang paghinga ni Jiro ay mabilis at mabigat. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, bilang tanda ng pagsuko. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na katok sa kanyang dibdib. Puno ng takot na baka sa isang maling galaw ay tuluyan ng mawala ang babaeng pinakamahalaga sa kanya. Kyla, parang awa mo na, bitawan mo siya. Ang boses ni Jiro ay nanginginig, hindi sa takot para sa sarili, kundi para kay Althea. Ako ang may kasalanan ng lahat, hindi ba? Ako ang kailangan mo. Kunin mo ang buhay ko, saktan mo ako hanggat gusto mo, huwag mo lang siyang idamay. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Kyla. Ang dakilang Jiro Sandoval, nagmamakaawa para sa basahang pinalayas niya. Huli na, Jiro. Ang lahat ng plano ko, ang lahat ng pangarap ko, sinira niya. Ngayong wala na akong matitirhan, sisiguraduhin kong wala ka na ring babalikang asawa. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang makita ni Rafael ang bahagyang pagluwag ng hawak ni Kyla dahil sa tindi ng emosyon nito, sumigaw siya upang kuhanin ang atensyon ng kasabwat ni Kyla. Ngayon na, kasabay nito ang mabilis na paglusob ni Jiro. Ngunit bago pa man niya mahila si Althea, ang kutsilyo ni Kyla ay humahaboy pababa. Walang pag-aalinlangan na hinarang ni Jiro ang kanyang sariling katawan. Ang tunog ng tela na napunit at ang mahinang pagdaing ni Jiro ay umalingaw sa paligid. Hindi tumagos ang kutsilyo sa kanyang puso, ngunit ang talim ay gumuhit ng isang malalim na sugat sa kanyang braso at balikat habang itinutulak niya si Althea palayo. Jiro! Ang sigaw ni Althea ay puno ng gulat at hindi maipaliwanag na sakit. Bumagsak si Jiro sa semento, ang kanyang mukha ay namutla sa biglaang hapdi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Althea. Sinisiguradong ligtas na ito. Dumating ang mga tauhan ni Don Roberto kasama ang mga pulis. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa maduming sahig at ang mga utos ng mga awtoridad ay pumuno sa bodega. Mabilis na nadakip si Kyla at ang kanyang kasabwat habang ang babae ay patuloy na sumisigaw ng mga sumpa. Dali-daling lumapit si Althea kay Jiro. Inalalayan niya ang ulo ng lalaki, habang si Rafael naman ay mabilis na gumagawa ng paraan upang pigilan ang pagdaloy ng dugo gamit ang kanyang sariling panyo. Ang dampi ng mga kamay ni Althea sa pisngi ni Jiro ay tila isang mahimalang gamot. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Bulong ni Althea, ang kanyang mga mata ay nagsisimula
nang punuin ng luha. Pagkatapos ng lahat ng pananakit mo sa akin, bakit mo itinaya ang buhay mo? Ngumiti ng bahagya si Jiro, isang ngangiti ng kapayapaan sa gitna ng sakit. Dahil ito lang ang paraan para mapatunayan ko sa iyo na kahit naging demonyo ako, ang pag-ibig ko sa iyo ay totoo. Patawarin mo ako, Althea. Patawarin mo ang taong naging bulag sa yaman pero nahanap ang sarili sa gitna ng kawalan. Tumingin si Althea kay Rafael na tahimik na tumatango sa kanya, puno ng pangunawa. Sa sandaling iyon, ang puot na matagal nang kinikimkim ni Althea ay tila dahan-dahang natunaw, hindi dahil gusto niyang makipagbalikan, kundi dahil sa wakas ay nakita na niya ang tunay na pagsisisi. Ang tunog ng sirena ng ambulansya sa labas ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Habang isinasakay si Jiro sa stretcher, hinawakan niya ng bahagya ang kamay ni Althea. Althea, maging masaya ka, mahinang sabi ni Jiro bago ipikit ang kanyang mga mata. Kahit hindi na sa piling ko, maging masaya ka sa piling ng taong tunay na magpapahalaga sa iyo. Naiwan si Althea na nakatayo sa labas ng bodega. Pinagmamasdan ang ambulansyang palayo. Ang hangin ng madaling araw ay malamig, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula ng makaramdam ng init. Ito na ba ang katapusan ng kanyang paghihiganti? Ito na ba ang simula ng kanyang tunay na paglaya? Ang bawat hakbang sa basang damuhan ay tila pagbaba ng isang mabigat na pasanin na 3 taon kong dinala ng mag-isa. Ang bulong na yon ni Althea ay tila isang panata sa gitna ng katahimikan ng himlayan. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang tumatagos sa mga sanga ng puno ng narra. Lumilikha ng mga anino sa puting marmol na nasa harap niya. Walang nakasulat na pangalan sa maliit na puntod na yon. Tanging isang anghel na yari sa bato ang nakatanaw. Ngunit alam ni Althea na doon nakahimlay ang kaisa-isang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya kailanman kayang limutin. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na puting medyas, ang kaisa-isang alaala ng anak na hindi niya man lang nayakap. Ang bawat hibla ng sinulid nito ay tila nagdadala ng bawat pait. Bawat luhang ibinuhos niya sa dilim, at ang bawat gabing nanalangin siya na sana ay panaginip lang ang lahat. Dahan-dahan niyang inilapag ang medyas sa ibabaw ng puntod, kasama ang isang palumpon ng mga sariwang rosas. Anak, patawad kung ngayon lang ako nakarating ng may payapang puso, mahinang sabi ni Althea. Ang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyong pilit niyang pinapakalma. Tapos na ang laban ng nanay, wala na ang galit, wala na ang puot. Ngayon, malaya na tayong pareho. Ang hangin ay umihip ng marahan, tila isang haplos sa kanyang pisngi na nagpapahid sa huling patak ng kanyang luha. Sa loob ng mahabang panahon, ang paghihiganti ang naging dahilan ng kanyang pagbangon sa umaga. Ngunit nang makita niya si Jiro na nakahiga sa kama ng ospital, mahina, nagsisisi at wala ng kahit anong kapangyarihan, naunawaan ni Althea na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makita ang sarili mong buo at masaya sa kabila ng lahat. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi siya natakot dahil ang amoy ng sandalwood at ang init na nagmumula sa taong iyon ay sapat na upang ibigay sa kanya ang seguridad na matagal na niyang hinahanap. Althea, tawag ni Rafael. Lumapit ang lalaki at tumayo sa kanyang tabi, hindi upang magsalita, kundi upang damayan siya sa kanyang katahimikan. Rafael, sa tingin mo ba, sapat na ang lahat ng ito? Tanong ni Althea habang nakatanaw sa malayo. Sapat na ba ang pagpatawad para mabura ang lahat ng bakas ng sakit? Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay maingat na sumiklop sa pagitan ng mga daliri ng dalaga. Ang pagpatawad ay hindi nakakalimot, Althea. Ang pagpatawad ay ang pagpapasya na hindi nahahayaang kontrolin ng nakaraan ng iyong bukas.
Ang mga sugat mo ay mananatiling pilat, pero ang mga pilat na yan ang magpapaalala sa iyo kung gaano ka katatag. Dahan-dahang humarap si Rafael kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan na walang halong pag-aalinlangan. Sa gitna ng payapang sementeryo, dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Ang tunog ng kanyang pagluhod sa damuhan ay tila isang pangako ng katapatan. Kinuha ni Rafael ang isang maliit na pilos na kahon. Pagbukas nito, bumulaga ang isang singsing na may simpleng brilyante na kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw. Althea Vergara, hindi ko maipapangako na hindi ka na muling iiyak, pero ipinapangako ko na sa bawat luhang papatak. Narito ako para punasan yon. Ipinapangako ko na hinding-hindi ka na muling tatayo ng mag-isa sa ulan. Pakakasalan mo ba ako? Nanigas ang mundo para kay Althea. Ang tunog ng kanyang sariling tibok ng puso ay tila isang mabilis na tambol. Tumingin siya sa singsing, pagkatapos ay kay Rafael, at huli sa maliit na puntod ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakakita siya ng liwanag na hindi nanggagaling sa apoy ng paghihiganti. Oo, Rafael. Bulong ni Althea habang ang kanyang muka ay nagliliwanag sa isang tunay na ngiti. Isinuot ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri at sa sandaling iyon, ang huling hibla ng Thea na sunod-sunuran ay tuluyan ng naglaho. Ang natira ay si Althea, isang babaeng marunong magmahal, marunong magpatawad, at higit sa lahat, marunong nang lumaban para sa sarili niyang kaligayahan. Ngunit habang naglalakad sila palayo, isang itim na figura ang nakatayo sa di kalayuan, nakatago sa likod ng isang malaking puno. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanila, puno ng hindi maipaliwanag na pighati. Hanggang saan nga ba aabot ang pagsisisi ng isang taong naging huli na ang lahat? Ang bawat tunog ng kampana sa malayo ay tila isang pagdiriwang ng isang kaluluwang matagal na nawala at sa wakas ay nahanap na ang kanyang daan pauwi. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ng gardenia at sampagita ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin sa hardin ng mga Vergara. Nakatayo si Althea sa harap ng isang malaking salamin, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Nakasuot siya ng isang marangyang wedding gown na yari sa pinakamahusay na sutla at lace, na may mga borda ng maliliit na perlas na tila mga bituin sa gitna ng kaputian. Hindi na Thea ang nakikita niya, ang babaeng laging nakayuko at takot magsalita. Ang nakatitig sa kanya ay si Althea Vergara, ang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag kaysa sa anumang brilyante. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Don Roberto. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha ng kagalakan habang tinitingnan ang kanyang kaisa-isang anak. Inilapit niya ang kanyang kamay at maingat na ibinaba ang belo ni Althea. Anak, sa wakas, makikita na kitang masaya sa piling ng taong tunay na nagpapahalaga sa iyo, mahinang sabi ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Salamat sa hindi pagsuko sa buhay. Salamat, Papa. Salamat sa pagiging sandigan ko noong akala ko ay wala na akong matatatakbuhan. Tugon ni Althea habang mahigpit na humahawak sa braso ng kanyang ama. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit at lumang apartment, nakaupo si Jiro sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na dahil sa pagtatrabaho sa isang construction site sa umaga at bilang isang delivery rider sa gabi. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang tanging suot niya ay isang kupas na t-shirt. Sa harap niya, nakahiga si Doña Remedios sa isang simpleng higaan. Dahan-dahang bumubuti ang pakiramdam mula sa operasyon. Kinuha ni Jiro ang kanyang telepono at tiningnan ang isang live stream ng Wedding of the Year. Nakita niya si Althea na naglalakad sa altar. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan na hindi kailanman nagawa ni Jiro
na ibigay sa kanya sa loob ng 3 taon. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Rafael kay Althea, isang tingin na puno ng respeto, paghanga at wagas na pag-ibig. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Jiro, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang halong selos o galit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng katotohanan. Napagtanto niya na ang tunay na yaman ay hindi ang kumpanyang pilit niyang binuo, hindi ang pera sa bangko, at hindi ang papuri ng mga tao. Ang tunay na yaman ay ang babaeng binaliwala niya, ang babaeng handang samahan siya sa hirap at ginhawa, na ngayon ay masaya na sa piling ng iba. Maging masaya ka, Althea, bulong ni Jiro habang dahan-dahang pinapatay ang screen ng kanyang telepono. Pinahid niya ang isang patak ng luha sa kanyang pisngi at tumayo upang ihanda ang lugaw para sa kanyang ina. Ito na ang kanyang bagong mundo. Isang mundong puno ng pagpapakumbaba at pagsisikap upang maitama ang kanyang mga pagkakamali. Kahit na huli na ang lahat, bumalik ang eksena sa kasal. Habang nagpapalitan ng sumpa sina Althea at Rafael, ang tunog ng bawat salita ay tila isang pangako ng bagong simula. Ipinapangako ko, Rafael, na sa bawat araw ng ating buhay, ikaw ang magiging priority ko. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil pinipili kita, dahil pinatunayan mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi isang kulungan, kundi isang pakpak na magdadala sa atin sa rurok ng ating mga pangarap. Madamdaming sabi ni Althea. Ngumiti si Rafael at dahan-dahang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Althea pagkatapos silang ideklarang mag-asawa. Ang tunog ng palakpakan ng mga panauhin ay tila isang malakas na alon na nagtatangay sa lahat ng natitirang lungkot ng nakaraan. Sa kanilang paghalik, naramdaman ni Althea ang ganap na kapayapaan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ginto sa paligid. Habang naglalakad ang mag-asawa palabas ng simbahan, napansin ni Althea ang isang maliit na bata na nag-aalok sa kanya ng isang puting rosas. May kasama itong maliit na sulat na walang pangalan. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging tao muli. Ngumiti si Althea at tumingin sa langit. Alam niyang sa wakas, ang Project Karma ay tapos na at ang kabanata ng Project Happiness ay nagsisimula na. Sa gitna ng tawanan at kagalakan, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na yaman ay matatagpuan lamang sa loob ng isang pusong marunong magmahal ng totoo at marunong magpatawad sa sarili upang muling makabangon. 1 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat hininga ng hangin sa umaga ay tila laging nagdadala ng bagong kwento ng pag-asa. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng malawak na opisina ng Thea's Hope Foundation, isang organisasyong itinayo ni Althea upang tulungan ang mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Nakaupo si Althea sa likod ng kanyang lamesa. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Sa loob ng ilang linggo, isisilang na niya ang bunga ng pagmamahalan nila ni Rafael. Ang bawat sipa ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila isang mensahe mula sa langit na ang bawat pait ng nakaraan ay ganap na ring nahugasan ng ligaya. Althea, kailangan mo nang magpahinga. Sabi ng doktor, bawal kang masyadong magpagod. Ang boses ni Rafael ay puno ng lambing habang pumapasok siya sa silid. Bit-bit ang isang baso ng sariwang gatas. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang humalik sa noo ng kanyang asawa. Ayaw ko lang sayangin ang bawat sandali, Rafael. Ang bawat babaeng natutulungan natin ay tila isang bahagi ng sarili ko na muling nabubuhay. Nakangiting tugon ni Althea. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa mga mata nito, nakita niya ang kapayapaang matagal niyang hinangad. Hindi na siya natatakot sa dilim dahil alam niyang may isang taong laging nakahandang humawak sa kanyang kamay sa gitna ng anumang bagyo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang maliit na tindahan ng mga gulay sa palengke, abala si Jiro sa pag-aayos ng kanyang mga paninda.
Ang kanyang mukha ay masunog na sa araw at ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang dating yabang at puot. Kasama niya si Doña Remedios, na ngayon ay masaya ng tumutulong sa pagtitimbang ng mga paninda habang nakikipagkwentuhan sa mga mamimili. Simple ang kanilang buhay, madalas ay sapat lang para sa pang-araw-araw, ngunit sa unang pagkakataon, natutunan nilang matulog ng mahimbing dahil wala silang tinatapakan na kapwa. Isang hapon, habang nagde-deliver ng mga gulay sa isang subdivision, dumaan ang sasakyan ni Althea sa harap ni Jiro. Nagtama ang kanilang mga paningin sa loob ng ilang segundo. Walang galit, walang sigaw, at walang sakit. Isang tipid na tumango lamang ang ibinigay ni Althea. Isang tanda ng ganap na pagpatawad, hindi dahil karapat-dapat si Jiro, kundi dahil karapat-dapat si Althea sa kapayapaan. Ngumiti si Jiro pabalik, isang nangiti ng pagtanggap na ang kanyang mundo at ang mundo ni Althea ay hindi na muling magtatagpo. At iyon ang pinakamagandang wakas para sa kanilang dalawa. Ang bawat tao ay may sariling landas ng paghilom. Para kay Althea, ang pagpatawad ay hindi ang paglimot sa sugat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang magdugo ang sugat na yon sa tuwing naaalala ang nakaraan. Para naman kay Jiro, ang pagsisisi ay hindi lamang ang pag-iyak sa mga kasalanan, kundi ang pagpapakumbaba na tanggapin ang bawat araw bilang isang pagkakataon para maging mas mabuting tao. Habang naglalakad sina Althea at Rafael sa dalampasigan ng Manila Bay sa huling pagkakataon bago ang kanyang panganganak, ang langit ay muling nagkulay ginto at rosas. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin ay tila isang mahinahong kanta na nagpapaalala sa lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kumpanya, sa alahas o sa kapangyarihan. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang muling magmahal pagkatapos mawasak, ang lakas na muling bumangon pagkatapos madapa, at ang biyaya ng isang pamilyang binuo sa katapatan at wagas na pagmamahal. Ang lahat ng dusa ay may katapusan, at sa bawat paglubog ng araw, may kasiguraduhan ng isang mas maliwanag na bukas. At doon, sa gitna ng katahimikan at ligaya, ganap nang naisulat ang huling pahina ng kanilang kwento. Isang kwentong nagsimula sa ulan, ngunit nagtapos sa ilalim ng isang nagniningning na bahaghari.